Game 7. Hindi pa tapos ang storya at hindi pa tapos ang trabaho. Nagbabalik tayo dito sa MSC 2024. Ako nga pala si Umi, kasama dito si Brigida at pati na rin si Renmar para ihatid sa inyo ang aksyon sa ating Grand Finals. Last game na talaga, balik best of 1 tayo. Ito yung finals, Grand Finals, the final game na talaga na matutunghayan natin. And sobrang highly anticipated kasi grabe yung naging build-up natin dito. Hindi siya basta-basta reverse sweep. Literal, palitan siya ng game sa pagitan ng dalawang teams. Alam naman natin sa Filipino broadcast tayo, pero para sa akin, kung sino man naman nanalo dito, it's the perfect ending. The perfect ending of us, kung kanino mang streak ang mawawasak dito. The perfect ending to a major shift in the landscape of MLBB, coming here to Riyadh, bringing so many talents all over the world to this country for the biggest mid-season cup we've ever had. Para sa Esports World Cup, it's the perfect way to end the first ever mid-season cup. At buti nabanggit mo yan dahil regardless nga kung sino ang manalo dito ay makakount na natin ang Malaysia bilang isa sa mga pinakamalakas na rehiyon ng MLBB matapos ng performance ng Selangor Red Giants. Ito na yung masasabi natin na for the longest time, Indo at Pilipinas ang tinitignan, but for Malaysia, kailangan na rin silang panoorin. Papasok na nga tayo muli sa last game at pupunta na tayo sa main stage. And final game in this best of 7 grand finals for the MSC title. Now, boys and girls, are you ready? I say GG, you say SRG. Are you ready? GG, SRG, GG, 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 GG. As you can see, the fans are ready and the game is ready. But before that, I think we have Mara with the Falcons AP Brent fans. Show me what you got. Oh, we're here to show you that we have the best fans. All right, everybody, let me hear it from you. Show you Game 7. Analysts, take it away. Ready na ang fans at ready na rin kaming makita kung ano nga ba ang magiging katapusan ng napakagandang storya ng seryeng ito. Selangor Red Giants, all the way from being a new team to being one of the best teams in the world, and Falcons AP Brand, the de facto world champions. Sino kaya ang mananalo dito? Men, do we expect assassin bans once again? It's time. I feel like pwede nga tayong mag-all out eh. Yeah. Ibigay na nila yung action para talagang we end the series with a bang. I have one condition. I don't think if they want to play safe in the long opener, gusto nila play safe, ban Ling, ban Fanny. Yung dalawa. Take it out of the draft. Whoever gets one of those two might end up becoming the champions of the mid-season cup. Pero pag ibibigay ng Falcons AP Brand, who are on the red side, out of their comfort sa blue side, and again, ang taas ng win rate sa blue side, 60% to 40%. Yeah, oh my God. Nandyan na nga sa, parang, as you said, red side, mas mababa ang win rate. Oo. Ang hirap ngayon ng larong ito para sa Falcons AP Brand dahil nasanay na nga ng blue side, pero dito natin makikita kung kaya nga bang maging versatile ng Falcons AP Brand sa mukha ng naging pinakamalakas nilang kalaban so far. Yep. Ito yung pinaka nagmamatter na nagiging banning phase natin. Kaya naman kung papansinin ay pinag-iisipan din ng maigi ng ating mga coaches, both Coach Arcadia, Coach Ducky, at kasama na rin yung kanilang mga analysts. Grabe yung pag-iisip na nilalagay nila rito. Hindi pa rin natin alam kung magiging link din yung last ban dito ng Falcons AP Brand since sila nga ang nasa red side. Kakabahan din kasi ako kapag nakalusot yun, honestly. Let's see if they're gonna take away the Ling. Yung Hayabusa kanina ay nagawa nila ng paraan. Ang tanong, ibibigay pa nila yung Ling na naging tinik para sa Falcons AP Brand for the longest time? Let's see. Kung bibigyan nila yung lane dito, dapat kunin ng Falcons AP Brand yung Angela.
Oh, Angela, and they'll give the Ling instead. And if ever bibigay nila yung Ling, ano bang magandang ipapalit ng Falcons AP Bren dito? Do you think the Faramis would be picked early? Banned. Banned, oh! Banned by Selangor Red Giants. If this is the Ling, we might see a active EXP laner in the map. It'll be funny kung sabi ng Falcons AP Bren, let's throw it back. If they say, let's pick up the Faramis and let's pick up the Khalid. Uy! Pwede naman malabo. I mean, malay mo naman. Yeah, pero- pwede mong pwede mong mag-quicksand guard sa doon sa Tempest Blades. Titingnan natin, ito na, napaka-importante ng first pick na to para sa Selangor Red Giants. Yeah, tsaka hindi rin kasi parang magiging sobrang encouraging nun na mag-immediate Terizla pick up katulad ng mga nangyayari magmula pa sa kanina na nagiging sagot ng Falcons AP Bren. But it seems like the Roger, yung priority ngayon ng SRG. Nirespeto nila si Super Marco. Of course, it's a fast link pick para sa Falcons AP Bren. Oh wow, what a trade. The Terizla and the Ling for the new generation of the TZ brothers. Okay, na-pick up na nila. Hindi naman na Ling ang iniisip na agad makakatapat din ng Falcons AP Bren, so they will be comfortable with picking up the Terizla. Though maraming ang questions ito na nabibigay sa atin ngayon, such as papaano rin ito tatapatan. May Harith pa nga actually for Super Marco. Yeah, they can go Alpha X-Borg here. Balikan nila yung kaninang strat nila if they wanna, kung gusto nila tapatan, kinuha nila yung Romer ni Ogwen and they pick up the Valentina for Stormy, a comfort pick. Wow, parang yung draft ng SRG ngayon ay parang tila pa parang draft ng Falcons sa AP Bren kanina. Tama. Sabi nyo kasi kanina, puro my turn yung mga nangyayari. So, yun na nga. They pick up the Harith as mentioned earlier dahil available pa naman ito for Super Marco. At medyo revealed na agad yung mga picks talaga and yung mga mapupuntahan. Unlike previous games, wala tayong flex-flex na nakikita sa first picks ng both teams. They're giving the power picks. Isa sa mga, kung gusto mo tapatan yung power picks, SRG, iniisip pa nila na kumuha ng mga cheese picks. Yung mga strat na magtataka ka, ba't gumagana ito? Are they gonna pick up a Minstar? Are they gonna pick up a Chang'e? Okay, innocent? Both of them innocent heroes? Ano iniisip dito ng SRG na power picks yung binibigay nila? Do we have to take away the Phoveus? Kailangan ba nating iba ng Phoveus if we are Falcons AP Bren? O tatanggalin ba natin yung Hayabusa para mapilitang mag-ibang assassin dito si Sekis? You can give the Hayabusa pag binigay mo dito yung Phoveus para sa SRG, it's gonna be an easy Lilia pick up para kay Few on the fourth pick. Wow. Mind games talaga ang galawan. At ngayon in the banning phase, iniipit ng Falcons AP Bren ang jungle pool ng Selangor Red Giants and SRG. Talagang pinag-iisipan, pinapababad nila Tigreal will be the ban. Respecting Ogwen. Wow, what are SRG cooking? Iniisip ko pa rin. I'm just still trying to get into the thought process ng SRG. Ano yata muna tayo dito? Ano bang mga mas pwede nating ma-pick up from yung nagiging bans natin so far? So kung papanindigan nila na si Sekis yung tinatanggalan dito ng hero, ang bipan niyang, okay hindi, X-Board. Grabe yung naging, yung na-experience nila rito ay ayaw na talaga nilang maulit. Lilia still open. If SRG iniisip nila dito gumamit ng Alpha, the Lilia will counter that hard kung Alpha Jungle nga yung niluluto nila dito. If they take out the Edith again, that's good because that's one less pick para kay Ogwen. Pero meron pa naman siya Lolita. He can go into other roamers as well. SRG, well, I can't wrap my head around them, man. At Vixana, ang kanilang tatanggalin. What a swerve ban coming in from SRG. Coach Arcadia playing other games right now. Inabangan natin kung Lilia pick nga ba ang kukunin ng Falcons AP Bren. Parang ganda rin nun kapag ka naging Grok din yung kasama kasi ang bilis nung wave clear at yung talagang pag-manage sa mid lane. But then again, may Valentina so magkaka-wild charge din sila just in case. So, okay, they go Arlot. Wow. In Arlot room nila they wanna end this early. Gusto nila mag-aggro. Ito yung super aggro na Arlot roam and Ogwen has a strong performance with that hero earlier this MSC. And I think, as you said, sure naman na roamer to dahil nandyan na rin ang Terizla. Ang inaabangan na lang natin ay yung pick kay Few for Falcons AP Bren. Last two picks for SRG, naghahanap sila ng kanilang potential jungler at pati na rin XP laner. Ano bang maganda? For the XP lane, you need to match a hold. Tinagan na rin yung best pick for the X-Borg. Is Cram gonna end up with something like a Paquito? Are they gonna pick up the Khalid instead? Kung gusto nila i-match? Kasi
Okay, it is the Alpha nga na pinili nila. But of course, the signature, Ruby, ni Kram. What are they cooking up here, Falcons? You need the range. The Lilia is the best pick na nakita ko talaga dito. Kung hindi Lilia, Farsa. Kung hindi doon, Aurora? Nana? Aurora, wala na rin natitira, wala na rin yung Vexana. Hindi rin naman feasible na makakita ng mga Odette kasi dami pang cancel. So they pick up the Mage na hindi halos makakancel. It's the Eve to complement the team fight na gustong mangyari ng Falcons AP Bren. At ito na ang final compositions ng parehas sa kupunan. Isa ang magiging kampyon matapos ang game na ito. Last game for MSC 2024. The final stage is set. Casters, kayo na. Kinakabahan na ba kayo? Kasi kinakabahan na tayong lahat talaga. Eve ang naging last pick ng Pilipinas. Ang kalaban ay Ruby Alpha last pick. Meron pa Minotaur. Ito na yon. This is it. A game 7 of a lifetime. The last and final game. The final game here in Saudi Arabia, Riyadh, for the Esports World Cup MSC 2024. The streak, the undefeated streak ng SRG, ang makabagong bida sa mundo ng MLBB Esports, kalaban ang Giants, kalaban ang halos 2 taon nang nangunguna sa balota, Falcons AP Bren. Huling laban, Chantel Eve. Nasa kamay ng idol ng mga kids. Tiwala sa iba tayo dito. Tiwala tayo. Tiwala lang tayo dito sa idol ng mga kids. Medyo kinabahan tayo dun sa hero pero baka ito ang huling baraha. Ito na ba? Ay, naalala mo yung combo ng Zaman Force tapos yung Eve Ay, oo nga. Real World Manipulation? Ibig Binalik ba? ito na yata yun. Pero feeling ko napaka-importante dito na magiging role talaga ni Flap TZ tsaka ni Ogwen kasi sa kanila manggagaling yung bago mailatag yung mga yun eh. Oo, kailangan in the zone work. Oo. O, diba? In the zone Sa work, ano? In the zone work. Naririnig ko yun eh. Hindi ko alam kung SB19 yun. But anyways, mema lang yun. Ang gusto ko lang sabihin, kailangan in the zone. Doon ka dapat lumaban sa loob ng mga zone na yun. Sa loob ng Zaman Force, sa loob ng real world manipulation. Pag wala ka sa zone na yun, delikado. Tagilid ang Vapor. Oh, ay! Okay. Ano lang yun, Mora Fox. So, Ang problema ko dito, ate mo, anong problema mo? pag nag-Zaman Force kasi dito si Marco, hihilain siya ni Cram. Favorite nila yung Ruby eh. Oo nga pala. Tsaka pwede siyang ano dito, pwede nang pigilan. Oy, wait lang hindi yata mapipigilan. Kyle, okay Kyle, 4 blades? 4 blades muna. blades? Wala Wala pang 5. Walang Okay, pang 5. 4 lang. Kalmado muna. Kalma lang, pinakasarap lang. Eto guys, kami naman ay nagsasabi lang ng aming mga nararamdaman at opinion. May tiwala naman tayo dyan, ate mo Yan. Shans. Kasi kanina nakita naman natin na talagang indilaban ng Falcons AP Bren para ma-extend yung ating serye. Hindi ko inakala, Game 7, ate mo Chantel, nangyari. Oh, first blood talaga yun, kaya tayo nanalo eh. Tapos, buti na lang, hindi na first blood kanina no? Oh, kung nagkabaliktad yun, snowball din kasi Snowball. talaga yung SRG. Snowball Gaming, link na to ni Kyle TZ. Ang sinabi natin 2 years ago, 2022, ang tagapagmana ng tusok. Mukhang nasa kanya na talaga ang tusok blade. Hindi nalasit. Nalasit pa ni Segi. Hindi na makapag-contest. Tsaka siguro dito para sa ng SRG, alam nila na nag-buff muna dito si Kyle TZ. At ang kinagandaan is no information na purple pala yung inuna. So siguro para dito sa Falcons AP Bren, they're more focused on getting the jungle first. Kailangan mauna muna sa farming, sa laning. Mamaya na lang daw yung mga objective. Yung late game dito, medyo pumapabor ako sa lineup ng Falcon sa ate mo Chantel. Ang hirap makapush niyan. May Eve. Ang hirap uliin. Wala kasing pang pasok dito yung SRG. Oo. Walang pang entry. Ang entry point lang nila dito yung Roger. Yung Eve parang kaya na kahit pa paano ma-withstand dyan no? Kaya siguro kailangan mauna din talaga dito si Flap para merong konting pwestuhan ba? Onting init. Oo, wait lang, sabay top lane Zaman Force coming in. Babanatan si Super Marco dito sa Super Marco. Makakapag chrono dash out lang.
Poke lang yung nangyari doon. Alam din dito ng side ng SRG na delikado. Since final game na nga to, ayaw mo na magkaroon ka ng pagkakamali na pagsisisihan mo. Bawal talaga. Alam mo, nararamdaman ko yung kabog ng bawat puso na nanunood sa Pilipinas. Nararamdaman ko may nanunood sa mga smart TV nila na nakatayo na. May nanunood sa mga smartphone nila. May nanunood sa mga PC nila. May mga naka-Discord. Ano pa yan? May mga Watch naka-Discord. party! Watch party pa yan. Nararamdaman ko maging yung mga, ano ba yan, mga watch party streamers. Nararamdaman ko na ang tunog ng kanilang mga puso. Dug-dug. Dugdug. Dug-dug-dug-dug-dug. May beat. May beat pala. beat. Tsaka, shoutout din sa mga nanonood dyan na pasulyap-sulyap ang gawa ng kaba. Yung parang ayaw manood pero sumisili pa rin. Kung akala nyo kayo lang kinakabahan, huwag kayo maglala. Tayong lahat. Tayong lahat kinakabahan. Alam mo, sinadjust natin dito kay Papa Pew Paramis, no? Pero sabi niya, hindi. Eve na to. Yun nga lang, nawala sa idea ko, Ate Chantel. Hindi rin pala nakawin ni Stormy yung ultimate ng Eve kahit papaano. Lalabanan Oo nga talaga nila to. Naku po, medyo delix to LXB. Eto na, Ate Chantel. The Turtle. Nag-aabangan muna ang mga players natin dito. Nakikita mo na mga tao sa venue. Pero yung damage output dito ng FCAP, goods din eh. Ang nagpa-feeling ko nagpaiba lang dito yung Alpha. Kasi may damage yung Alpha. Ayan oh, mapapanish ka niyan. Kapag lumapit ka, Yams will take the first blood. At nagkatabugan na. Tempest of Blitz sinako dito. Sigis will take down Flap Daisy. At ayun yung ultimate view. Nilapitan si Pew dito. Medyo makunat ang SRG. Tatlo ang nawala. Papasok si Kyle. Kyle will manage to take one. Pero naglalakad siya. Meron pa siyang mandiba dito. Mahabol pa siya ni Nakram. Kyle makapag-dash out. Yatap ata si Kyle, pare. Oh, wala na siya patakas. Patakas, tignan natin. Tempest of Blades. Sa bandang loob, wala ng Tempest of Blades. 4 in total ang nawala sa FCAP. At dahil dyan, dun lumamang ang side ng SRG. Pero sa side naman dito ng side of Falcons sa Ibibren, nakapag-split push naman si Super Marco. So kailangan nila kapitan dito ang final slash sa may bottom lane. Para makabawi si Cram na makakunat na yung balik buhay. Para mabaliktad pa yata, Benjin! Nabaliktad nga. Alam natin, problema talaga yung Ruby na yan eh. Favorite yan ng Shamali. Yun talaga yun. Ano yung tawag natin dyan kanina? The momentum stopper. At in-stop ang momentum. Pero mamanatan, buhay pa rin si Cram. Tignan natin. Kyle, naku, mamamatay ata agad. Patay agad! Oh, no! Tatlo ang wala sa FCAP SRG. Tuloy-tuloy ang arangkada sa bottom side. Nako, para nahihirapan ngayon. Kailangan, kung ikaw Falcons sa Ibibren, kailangan mo muna kumalma. Kailangan munang kumalma kung kailan papasok. Patay At si medyo Pew. naratel yata. Idol ng mga kids ay lumalaban pa rin. Malalim, masyadong malalim. Okay, alright, okay. Oh, kalma. Baby, kalma. Pinapakalma lang. Kaya rin naman idol siya ng mga kids. That is the punish na gagawin ng FCAP sa pagiging malalim masyado ng SRG. Pero kailangan pa rin mag-ingat kasi kamunti ka na si Pew dun. O, nakita natin dito, para sa side ng SRG, sila din medyo umaasim. So kapag may mga asing moments, alam na na Falcons sa Ibibren ang gagawin sa mga moments na yon. Pero so far, things are looking good para dito sa side ng SRG. Pagdating sa teamfight, nauuna din sila. At napaka-aggressive nila. Kailangan may pumigil dito kay Cram. Kailangan talaga. Tingnan natin paano mapipigilan si Cram. Yun yung talaga pinaka-problema nila. Yung Ruby last pick. Yun talaga, Ate Mo Chantel, ang aking Ayun na naman, oh. condition dito. Naaurahan kasi si Flap TC. Sabi natin dito, ang bola ay na kay Flap TC. Kailangan maging maganda yung positioning para mailatag yung swimming pool ni Kuya Pew dito. Kaso nga lang, laging nang kakalwit si Kuya Cram. Oo, yun talaga eh. Cram, Mr. Mark, yung kanyang journey dito, bilang alam ko, ano to eh, independent na agad si Cram simula nung teenage years pa Oo. lang niya. At dahil dito sa Ruby pick na to, pwede niyang mapigilan ang pag-arangkada ng FCAP at pwedeng siya pa mismo ang makakuha ng kampyonato. Ano lang talaga eh, kapag gumaw yung FCAP, babanat lang siya, tapos life steal. Oh, nakita mo kanina, di ba? Laban sa dalawa, parang nahirapan pa. So, inaabangan natin ito for Falcons sa Ibibren. Ano yung pang-kontra nila? Yung item, hindi pa natin nakikita. So, Glowing One, Dominance Eyes, lahat na mga pwede para dito kay Cram. Yun nga lang si Kais, meron ng Blood Wings. Oo, Blood Wings yun, di ba? Oo. Yung pakpak. Yung pakpak. At libreng turtle para sa SRG. 3K ang kalamangan ng SRG. Maganda ang sustain nila dito. Napakaganda. This is an alpha. May heal ka nung Minotaur. At meron ka pang extra life steal mula kay Cram. Oo nga pala. Nasa the Oasis na rin si Minotaur. Oh,
At saka yung ano dito, yung kay Innocent din, yung hero niya rin mismo ay mabilis din na bumabalik yung buhay. So may kita natin ngayon kaya naman para sa ng SRG, sila talaga yung very aggressive. Lalaban nila to. Willing silang lumaban dito. Ano, Okay, Slash? Pompiang. Nilabas ni Marco. Na kay Super Marco ngayon. Ang bola, masasabi ko, Chantel, kasi hindi ganun ka nag-snowball si Kyle. Naging ready dito ang SRG. Open ang link, remember, open ang link. Pero ang ginawa nila, binigay nila ang link. Ibig sabihin, G sila sumagot. Tsaka parang ginaya din nila dito yung pinaka rotation, ay hindi, FCAP kanina. pinaka pagkuha ng mga heroes. Oo, kasi Sabi nga ng panel natin, parang basically the same yung naging hero composition, yung first 3 picks rather, dito na SRG. ang patanong dito, sino pang shred mo dito kay Ruby? Oo nga, actually kahit kay kay Sekais, Oo. kailangan talaga maganda yung position dito ni Few. Tingnan mo kapag nag-ulti pa si Pew, madali lang din pala siyang mahuli. Sinasabi natin walang papasok, pero yung Ruby nga pala, may flicker yan eh. O pero dumiretso nga. Ang Ruby ay isang, excuse me po, padaan po. Parang gano'n kasimple nun eh. Pwede niyang lagpasan lahat. Bago ang ihip ng hangin. Kanina, for 6 games na nakikita natin, it was all out Falcons AP Bren in the early game. Pero ngayon, masasabi ko na lamang ang SRG kay 3K lang yan. It's really hard right now for FCAP to get a pick off. Kasi yun sana ang gusto nilang mangyari. Get the pick, use the penalty zone, use the sweep na meron yung Arlot, and then get the burst. Oo. Gusto nila make space for Super Marco to farm. But the problem right now for SRG, masyado lang talaga din silang makunat. Plus yung damage output nila dito, Chantel, Grabe. kayang tumapat yung alpha damage. Akala mo walang ganap yan, pero kapag nilapitan mo yan, mangangati ka talaga. Oo, tsaka nangyayari dito para si Cram na rin yung taga-setup play talaga nila. Tapos yung pang-counter set nila. Hirap Pero wait nito. lang, ito na yung Lord. Masasecure din hindi ba contest ng SRG? Ay, ng Falcons AP Bren. Libreng Lord. Ang koponan from Malaysia ay maghihintay na ngayon sa Lord na ito. Chantel, remember, hindi pa basag yung tower sa gitna ng SRG. Oo nga pala. Ang pinaka-importanting tore sa mundo ng MLBB. Kasi yung purple buff na tinatawag na blue, Oo. ay actually mas mahihirapan pala dito si Kyle TZ. Nakalimutan na natin yung minigame. Ling nga pala yung gamit dito ni Kyle TZ. Okay. Lalaban na lang ngayon ng Conceal. Naglaban na lang sila. Gera na daw to. Knock-upcoming Oh, is real. my G. Yun yung Crab Ultimate. Spew. Nag-ultimate na rin. Nagamit na yung real world manipulation. Doon sa ibang gitna, pero Spew is gonna be down. Habang si Cram dire-diretso lang. Ito. Hinahabol yung mga players ni Stormy. Ginamit na yung flicker para mas mapaniin pa. Patay si Marco. Double kill pa rin ito kay Cram. Super Marco na mapaligiran na na-up players ng SRG. Double kill para kay Cram. Ang tanong ngayon, double ba to, Chantel? Kasi 30 seconds na palang wala si Super Marco. Basag dito yung Torre. May sabog pa naman to. At level 1 Lord. Meron pa Lord Meron pa Lord sa may bottom lane. Oh my glove. Pili ko masisira yung Torre dito sa may bottom lane. But since this is the first Lord, kailangan makapitalize to ng SRG. Roger to, Chantel. Roger to. Unti-unti lang sinisira dito yung Torre. Nandito si Few, pero wala siyang ultimate. Tingnan natin. Pew ang maiiwan dito. Mababurst down ba dito si Flat Easy? Binababa niya lang dito. Penalty zone. Patay. Cram will take the kill. Si Open ay nandito na din. Desperate movements. Wala si Innocent. Pero buhay pa rin ang apat dito sa F. Buhay pa rin ang apat sa SRG. Magbaback lang muna sila. At wala na rin si Kyle. That is the first Lord of the game. Ganon ka na. Ganon kahirap ang Falcons AB Bren. SRG. Klarong-klaro. Na lamang. Emphasize lang natin kung bakit napaka-importante na nabanggit na First Lord pa lang yun. Kasi most of the time pag First Lord, Ay, dip. nade-depensahan na walang nasisira. Pero dito sa SRG, kamuntikan na nilang matapos yung laban. Ngayon, ito yung nagiging struggle kasi para sa mga players ng Falcons AP Bren, lahat ng mga players dito ng SRG, kaya nilang pumasok kahit hindi sila nag-aantayan. Even yung Alpha dito, alam niya na kahit sino, tatalon din pag pumasok siya. Ay, ang tapatan no? Oo. Kahit sinong tumalon, lalabanan nila kasi nga Ruby to, tas Alpha to, yung sustain, napakalupit. Narinig mo nga kung nandito kayo sa venue, kumakanta na ang fans ng Selangor Red Giants. Kumakanta na ang Malaysia. Grabe yung story dito ng Malaysia. Again, first time nila na makapasok sa Grand Finals. First time undefeated nung regular Yes. season nila. Games lang yung mga natalo nila nung playoffs. 4-2 ang naging score nila nun. And now, proving to everyone na kaya nilang pumalag. It's been a while na nakita natin na umangat ang kanilang region. Tama. Sa mundo ng mga canon MLBB tournaments. Last time na nakita ko sila na finals ay SEA Games pa sa Sobrang Cambodia. tagal na. Hindi pa yun part ng mga M-Series ha.
Okay, so ano dito, kahit ilan sa mga players at look at that, si Ogwen nakakuha na nila. At ito na nga, yata, SRG, kinukuha na rin dito yung Lord. At dahil kulang ang Falcon Safety Bren, walang contest, walang sisilip, panibagong kapit na naman sa pagdepensa. Ito na ata, Chantel. Mukhang disisit na nga yata. And now, the end is near. And so I pay. Huwag kang kakanta, Chantel. Gabi na. Gabi na. Usually pag kinakanta yung kantang yan, may nangyayaring trahedya. May nangyayaring May trahedya. statistics yung kantang yan. Statistics yung kantang yan. Okay, so Oh no, Kyle! Ang sakit na ng damage dito ni si Guys. Napakahirap, hindi na Habulin niya. makakapag-cut na minion wave. Usually pag mga ganito, kakat mo na lang. Pero paano ka mag-cut kung pinipigilan kang mag-cut? Kaya ba nilang depensahan ito? Walang spam. May spam ba yung FCAP? Meron. Nasa Eve. Pero hanggang saan? Hanggang kailan yung spam na magagawa dito? Ni Pew, ng idol ng mga kids. Ito na yung Synchro Vision. Yung sana Binaban ka rin. natin Oy! doon. May hila na naman. Buhay na dito ha! Nakikita natin ngayon na meron ng Minowas Yuri. Medyo malayo si Yam sa kanya makakakampi. Okay. Just din si Vlad TZ. Tapos sa Blades ginamit na. Meron pang Winter Cloud na dito. At final slash para kay Ogwen. Great swing mula kay Open dito. Si Kyle ngayon. Puno ang kanyang pagsakay-sakay dito. At magkuha. Ito na binabalatan si Innocent. Ang yatap ka, boy! Meanwhile, si Stormy makakuha ng kill. Habang si Crab, tatapusin na niya mag-isa ang laban. Buong mundo. Tingnan natin kung makakakaya nga ba. Pero walang minions. Actually, tatapusin ba ni Cram? Tingnan natin. Stormy, Cram. Pero bitin yung damage output niya. Walang Ang summon daming force si minions Marco. ulit dito. Marco, walang summon force. Tumatakbo mag-isa. Hila si Cram. Nagiro na lang. Kahit makipari si Cram dito, may immortality pa yan. At dahil dyan, depensa pa rin para din sa Falcon Safety Brand. Pero makikita natin ni SRG, handa sila. Handa sila na kahit anong oras pwede na yata tapusin yung laban. Grabe na to, Majin. Yung tibok ng puso ko. Ay. Yung tibok ng puso mo. Hindi ko na maramdaman. Sabi nga ni Shaira, ang puso ko'y nagdurugo. Ang puso ko'y nagdurugo. Yun ba yun? Kanta yun. Ibang kanta ba yun? Ay, Kabado 20. Yun ang linya, Chantel. Kabado 20. Ang mga nasa Pilipinas. Dahil sabi ng Falcon Safety Brand, palag naman tayo dito. Wala na silang mga tore. Totoo ba na ang bida ay nagpapabugbog sa una? Parang pipiliin ko na lang huwag mabugbog eh. Parang gusto ko na lang mauna. parang mauna na lang na ayoko na. Hindi ko na kaya tiisin. Pero yung story ng SRG parang ganun eh. Ang dami nagda-doubt sa kanila pero ngayon sa pinapakita ng performance, 4K gold lead. Ang taas ng kalamangan na to at nakita mo gaano kahirap yung FCAP. Si Cram, isa pa lang yung death. Oo nga. May immortality pa. Tsaka si Cram, isa pa lang yan. Paano pa pag sumama yung apat? Ito na yun, Chantel. Ito na yun. Kailangan natin A huminga. moment of silence. Moment of silence. For the moment of truth. Kailangan natin mag-isip. Kailangan natin na... Kung ikaw ay nasa Pilipinas, kailangan mo mag-isip. Umupo ka muna. Ikaw na nakatayo na nanonood Oo. sa smart TV mo. Ikaw na napigilan ng pagguya. Napagilan ng panguya, napagilan ng pag-inom. Lulok ka muna. Yung nagtatrabaho ka, tapos biglang nanood ka muna ng MSC. Yung may mga deadline. Monday bukas, tandaan mo. Ikaw na nanonood ngayon. Monday bukas. Yari ka sa visor mo pag napuyat ka. Pero okay lang. Sulit ang laban. Sulit ang laban. Kailangan mong suportahan ang FCAP kung Pinoy ka. Pero hindi na kasi masama ang galawan dito ng SRG. Talagang preparado sila dito. 7 games na, Chantel eh. Oo, tahimik lang pero grabe yung pinapakita nila dito. And sinabi natin napakakunat ni Cram. Meron pa yung immortality. At nakaabang ngayon ng mga players ng Falcon Safety Brand. Kalahati yung buhay ng Lord. Hindi nila ibibigay, Lord. Oo, parang Hindi nila ibibigay, Lord. ipipilit yata kaso parang delikado. Kailangan makapag-set up play dito sa Flap TC kung gusto na nila. Lalabanan. Para set. Final team fight na ba to, boss? Sasabihin ng caster, kung sino man yung caster sasabihin, is this a final team fight? This is gonna be the final Lord. Gaganon na yung caster. Sa English cast makagaling sinasabi nila. Sa English cast ba yun? Oo. Ayan ang pumasok na sila. Ito na, real world manipulation ni Pew, napakaganda ng pwesto. Ay! Real world manipulation din si Stormy, nagkabaliwan na. Tignan natin, makakapag-count si Pew dito. Wala si Vlad TZ. At nako, wala na rin si Pew. Pero makakilis Super Marco dito. Super Marco, ginagawa lahat. At nako po, si Innocent ay natulad din. Ogwen tumatakbo na mag-isa. Tignan natin. At mukhang matatapos na ang laban. Buong mundo ay nakasubaybay na sa simula ng pagbabago ng storya. Iba na ang ating mga bida. Ang bagong kampyon mula Malaysia, Selangor Red Giants! History! For the first time in MLBB history, the redemption arc mula kay Arc finally naging kampyon ang
Malaysia. At kita rin natin yung mga manlalaro na sila Innocent, sila Cram, sila si Kais. First time din nila at lahat sila sa mga gantong kalayo pagdating sa mga tournament. Pero pinatunayan nila na kahit gaano katagal na malakas ang Pilipinas, kami naman ngayong taon sa MSC. The Red Giants. Kapag pinangalanan mo ang sarili mong red, meaning ikaw ang bida. At ito na ba ang bagong mga idol? Ito na ba ang bagong mga bida sa mundo ng MLBB Esports? At ang sagot,